Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Title: Kinompronta ko si Browner, tumahol yung Chihuahua. Yun ang banat ni Congressman Pulong kay Tariela. Matapos magbigay ng reaksyon si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, agad na bumelta si Davao City Representative Paolo Pulong Duterte, sabay banat sa umano'y sip-sip na opisyal na ginagamit daw ang Coast Guard para sa sariling ambisyon. Sa isang post, binira ni Pulong si Tariela na umano'y dating discharged PMA cadet at ngayon ginagamit ang pag-atake sa mga kritiko ng administrasyon para umangat sa pwesto. Kinompronta ko si Browner, ang tumahol ay ang Chihuahua. Tigilan mo ang paggamit sa Coast Guard para habulin ang iyong personal na ambisyon. Dagdag pa ni Pulong, si J. Tariela, dating tinanggal na PMA cadet dahil umano sa pandaraya at ngayon gustong umangat sa ranggo sa pamamagitan ng pagsipsip at pag-atake sa mga kalaban ng bangag na administrasyon. Sa parehong post, nilinaw ng kongresista na hindi laban sa Amerika o China ang kanyang naunang pahayag kundi bunga ng pag-alala para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang pahayag ko ay hindi laban sa China o sa alinmang bansa kundi isang pag-alala para sa buhay ng mga Pilipino. Ang mga pahayag na nagpapasiklab ng tensyon imbes na umiwas sa gulo ay hindi magandang ideya, lalo na kung ang bansa ay hindi handa sa digmaan. Ang bangayan ni na Congressman Pulong at Tariela ay nagugat sa isyu ng US Typhoon missile system na ipinosisyon sa bansa. Isang hakbang na tinutulan ng Beijing at ilang mambabatas na nagbabala sa posibleng ganti ng ibang bansa. Okay. So, ang ugat nito, yung pahayag ng Chief of Staff na ang US Typhoon missile system kayang abutin ng China. Ayun, doon na nagsimula. Nag-issue ng press statement ang AFP na ano daw yun? Just presenting technical facts. Yun lang daw ang intention ni General Browner. Wala siyang intention na parang yung Typhoon missile system daw, hindi yun na-deploy dito para sa China. Yan ang sinasabi sa statement ng EAP. Walang, for training purposes lang daw yun. Kung bakit nakalagay dito yung US Typhoon system na missiles. For training at saka temporary lang. Yon ang pahayag. Okay. So, I don't know sa inyo kung maniwala kayo hindi. Nung bagong pinasok yan, sinabi, iwi-withdraw ka agad after ng balikatan. Matagal na pong natapos ang balikatan, hanggang ngayon hindi pa rin wini-withdraw. So, kung ako ang inyong tatanungin, hindi ako naniniwala na temporary lang yan. They are here to stay. Okay? Hindi yan temporary. Dadagdagan pa nga yan eh. So, wala daw masama, sabi ng AFP, na palakasin ang ating depensa. I agree. Sino ba naman ang ayaw na lumakas ang ating depensa? Kaya lang, ito naman ang aking pananaw. Opinion ko lang.
Lumalakas nga ang depensa natin dahil nandito yung mga Typhoon missile system. Kaya lang, ini-invite mo naman ang retaliation ng isang superpower. Ako, mas gusto ko na lang. Wala akong depensa. Kaysa yung nakatutok ng missile ng China sa atin. Total, wala naman tayong kaaway. Sino ba ang lulusob sa atin? Lulusobin tayo ng China? I don't believe so. Hindi na nila kailangang gawin yun, yung lusubin na physical occupation. There are many other ways. Economic lang. Tanggalan nila tayo ng trade, number 1 trading partner natin ang China. Pag nagalit ang China sa atin, stop lahat ng trade between Philippines and China. Nung mangyari sa atin, wala. Maraming maapektuhan. At walang history ng China na nanlusob siya ng ibang bansa. Wala akong maalala. Correct me if I'm wrong. Ang meron, US, ang dami niya ng bansa na nilusob. Hindi ako anti-US, hindi ako pro-China. I'm just stating facts. Kung ako ang nasa poder, gusto ko yung kaibiganin silang dalawa. Kaya lang, hindi ako didikit sa US. Kasi yung pagdikit ng US, yon ang nagbibigay ng tensyon. Tingnan nyo ang ating neighboring ASEAN nations. May agawan sa teritoryo sa mga isla sa South China Sea. Wala naman silang tensyon sa China. Bakit? Kasi hindi sila dumikit sa US. So, ang problema sa atin, yung masyado tayong dumikit sa US. Hindi ko ibig sabihin na kakalas na tayo sa US at hindi na tayo makipagkaibigan. Kaibigan pa rin natin. Yung Mutual Defense Treaty, dyan pa rin. Kailang huwag, didikit na huwag kang asa na grabe, 9 EDCA sites. Tapos wala pa silang renta. Anong klaseng It's a one-sided Hindi katulad nung Marcos Sr., yung dalawang US military bases noon, Clark at saka Subic, ang laki ng renta nila sa atin, nagre-renta sila. Ngayon, libre. Yan ang tatak ng Marcos Jr. administration, libre lahat. Para tayong wala ng, I don't know. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo nasad niya magatok sa yero nga natagaan. Yeah. Salamat sa sin. Nakabalay na wid ko sa nakaban. Okay na. So mo nilang balay na ilang atupan og yero. Karay sang umawa na pa panuya. Ito ikad bong kami na sala. Nakay ko ta kinala iya ko kay sang. So managyod ang ilang balay. So makita gyud nato nga nahuman na. So managyod. Makita gyud nato nga nindot na kayo kay nahuman na.
Og karon kuya, human na ni ang imong balay og nindot na gid kaayo. So, unsa ang imong masulti kuya? Salamat sa Ginoo nga gid ko. Wala gid ko magkaroon sa akong mama. Oo, so nagluon lang ka sa imong mama, nagkipagpuyo ka lang. Pila ka tuig na kuya nga aya pa ka nakabalay? Sobrang kapulo ka tuig. Oo. Tungod sa among kalisod aya pagid ko nakabalay. Oo, aya pagid ka nakabalay. Ah, sige kuya, salamat.